Ayon sa mga eksperto, ang bumababang population ng Italia ang pinakamatinding issue na kailangang tugunan. Ayon sa mga eksperto, kung magpapatuloy ang trend, ang population ng Italia na 59 na milyon ay maaring bumaba ng halos 1 milyon sa 2030. Ang gaping mga problema sa politika sa Italia ay maaaring makaapekto sa ekonomiya nito. Ang tanong ay gaano ito kalala? Subalit, sang-ayon ako sa isang bagay. Sa mga nakaraang dekada, nabigo ang mga gobyerno na makabuo ng estratehiya upang mapigilan ang pagbagsak ng Italia. Ang Italia, gaya ng alam natin, ay unti-unting namamatay. Ang Italia ay humaharap sa isang krisis na mas matindi kaysa sa ipinapakita ng mga simpleng numero. Unti-unting nawawasak ang bansa, nauubos ng tao ang mga baryo, at ang mahuhusay na manggagawa ay lumalayo para sa mas magandang buhay sa ibang bansa. Sobrang lala ng sitwasyon na pati si Papa Francisco ay nagsabi na tanging ang mayayaman lang ang kayang magkaanak sa Italia. Idagdag pa ang mga suliraning pang ekonomiya at pampulitika ng bansa at makikita ang kalubhaan ng sitwasyon. Samahan mo kami habang sinusuri natin ang nakakagulat na kalagayan ng Italia at kung paano ito nangyari. Magsimula tayo sa pinakapuso ng problema, ang populasyon ng Italia. Lumiit ito at nangyayari ito ng mas mabilis kaysa sa halos kahit saan pa. Noong 2024 ang fertility rate sa Pilipinas ay bumaba sa 1.18 ang pinakamababang antas. Para mapanatiling matatag ang populasyon, kailangan ng humigit kumulang 2.1 na anak bawat babae. Malayo ang Italia sa bilang na iyon. Taon-taon, nawawalan ang Europa ng halos 80,000 katao, katumbas ng populasyon ng Siena na bigla na lang mawawala. Noong 2024 may 281,000 na mas maraming namatay kaysa ipinanganak. At 370,000 lang ang mga sanggol na ipinanganak. Pinakamababa mula nang maging bansa ang Italia noong 1,861. Bakit kaya ito nangyayari? Para sa mga kabataang Italyano, ang pagsimulan ng pamilya ay parang pag-akyat sa bundok. Ang ekonomiya ng Italia ay mahina at hindi sapat ang kita ng mga mamamayan para sa kanilang mga pangangailangan. Halos 60% ng mga tao na wala pang 30 taong gulang ay may pansamantalang kontrata. Kumikita ng 1,000 at 400 euros o mas mababa kada buwan. Para sa isang kabataang adulto, ang pagbabayad ng mga bayarin, upa at pagpapalaki ng anak sa ganitong sahod ay isang mahirap abutin na pangarap. Pero pera lang ang bahagi nito. Ito ay tungkol sa pagbabago sa buhay ng mga Italyano na may kaugnayan sa mas malalim na pagbabago sa pananaw nila tungkol sa pamilya at buhay. Noong 1,900 at 60 karaniwan ang malalaking pamilya, ngunit ngayon mas matagal bago magpakasal o magkapamilya ang mga tao. Noong 2023, ang karaniwang edad ng unang pag-aasawa ay 34 para sa mga lalaki at 31 para sa mga babae, mas mataas kumpara sa 20 taon na ang nakalipas. Isa sa mga dahilan nito ay ang pagtaas ng mga babaeng nagtatayo ng karera, isang positibong pagbabago. Halos 60% ng mga nagtapos sa universidad noong 2023 ay mga babae, mas marami kaysa sa mga lalaki. Pero hindi talaga sinusuportahan ng sistema ang pagbalanse ng trabaho at pagpapalaki ng mga anak. 5 buwan ang maternity leave. Pero pagkatapos nito, hindi sigurado ang trabaho, lalo na sa maliliit na negosyo. Bangungot din ang pag-aalaga ng bata sa ilang lugar. Sa katimugang rehiyon ng Sicilia, 10% lamang ng mga batang wala pang 3 taon ang may access sa pampublikong daycare, kumpara sa 30% sa hilagang rehiyon ng Veneto. Maraming babae ang nahihirapang magdesisyon kung magpapatuloy sa pag-angat ng karera o magsisimula ng pamilya. Marami ang pumipili ng karera kaysa magkaroon ng pamilya. Nauunawaan naman ito dahil sa kasalukuyang trend. Sa 2023, 25% ng mga babaeng 30 hanggang 34 taong gulang ang ayaw ng magkaanak. Tumaas mula sa 15% 10 taon na ang nakaraan. Mas malaking alalahanin na bumabalot sa mga kabataan. Mga kwentong tulad nito tungkol sa isang bansang unti-unting bumabagsak ay hindi pinapakalat ng algorithm. Kung nais mong mas marami ang malaman ang katotohanan sa Italia, i-like at mag-subscribe ka. Nakatutulong ito na maipasa ang kwento sa kabila ng katahimikan at ipakita na hindi napapabayaan ang mga problemang ito. Nakakabahala ang mga bagay tulad ng pagbabago ng klima na nagdudulot ng matitinding heatwave sa katimugang Italia. Dagdag pa ang kawalang katiyakan sa ekonomiya
nagsisimula ng mawalan ng pag-asa ang mga kabataang Italyano sa hinaharap. Kapag ganito ka hindi tiyak ang buhay, parang napakalaking panganib na magdala ng anak sa mundo. Tatalakayin pa natin ang dalawang salik na ito mamaya sa video. Hindi lang ito tungkol sa personal na mga desisyon, kundi pati na rin sa pagbabago sa kultura na hindi natin maaaring baliwalain. Ang Italia ay hinubog ng matibay na ugnayan ng pamilya at mga tradisyong kadalasang konektado sa simbahang Katolika na dating humihikayat ng malalaking pamilya. Ngunit mas kaunti na ang mga Italyano na relihiyoso ngayon. Tanging 20% na lang ng mga kabataan ang regular na nagsisimba kumpara sa 50% noong dekada 90. Ibig sabihin, nabawasan na ang pressure na sundin ang mga lumang kaugalian tungkol sa maagang pagkakaroon ng anak o pagkakaroon ng anak. Kasabay nito, nagiging mas urbanisado ang Italia, kung saan 70% ng mga tao ay nakatira na sa mga lungsod pagsapit ng 2,000 at 23 mula sa 50% noong 1970. Ang buhay sa lungsod ay mabilis, magastos at maliliit ang mga apartment. Lahat ng ito ay hindi nagpapadali sa pagpapalaki ng mga anak. Sa mga kanayunan na dating may malalaking pamilya, lumiit na ang mga komunidad. Kaya mas kaunti na ang suporta ng baryo sa mga magulang. Ang mga pagbabagong ito ay nagsasama-sama, lumilikha ng isang lipunang. Ang pagkakaroon ng anak ay hindi na normal na bagay, kundi mahirap na desisyon. Tinatangkang tumulong ng gobyerno, pero parang nilalagyan lang ng band-aid ang nabaling paa. Noong 2024 nag-alok ang pangkat ni punong ministro Giorgio Maloney ng €500 buwan ng ayuda para sa mga pamilya at naglaan ng €1.5 bilyong para sa pangangalaga ng bata. Kahit mukhang malaki, bumaba ng 2.6% ang ipinanganak noong taong iyon. Sapagkat hindi sapat ang mga ayuda para masapatan ang tunay na mga gastusin. Ayon sa mga bagong pagtataya, ang pagpapalaki ng isang bata hanggang 18 taong gulang ay umaabot ng humigit kumulang €175,000 o 200,000. Ang pagtatayo ng mga bagong daycare center ay inaabot ng ilang taon at kulang pa rin sa mga sanay na staff. Sa Calabria, 15% lamang ng mga batang wala pang 3 taon ang may daycare. At ang mga pribadong daycare ay nagkakahalaga ng €600 hanggang €800 bawat buwan, kalahati ng karaniwang sahod sa lugar. Para sa maraming mag-asawa, mas praktikal na isa sa kanila ang tumigil sa trabaho. Ngunit nababawasan ang kita at naaantala ang karera. Hindi lang ito problema ng pamilya, kundi problema ng buong bansa. Mas kaunting mga sanggol ay nagpapahirap sa pagpapanatili ng ekonomiya dahil sa kakulangan ng mga manggagawa at nagbabayad ng buwis sa hinaharap. Ngayong taon, inihayag ni Ministro Norma Fule ang €25 milyong na pondo para makapagbigay ng 1,000 at 500 karagdagang pwesto sa maagang pagkatuto at pangangalaga sa bata. Hindi pa natin tiyak kung makakatulong ito o hindi. Mula sa krisis sa populasyon, dinala tayo sa isa pang malaking issue. Maraming kabataang Italyano ang umaalis ng bansa. Taon-taon, mahigit 200,000 Pilipinong may edad, 1834 ang nag-a-abroad para maghanap ng mas magandang trabaho. Mula 2,000 at 10.5 milyong bihasang manggagawa kabilang ang mga inhinyero, nurse, at mga tagapagkodigo ang umalis na nagpalala sa brain drain. Libo-libong Italyano ang lumipat sa Alemanya, 120,000, at Canada, 15,000, noong 2024 para magtrabaho sa teknolohiya at healthcare. Malinaw ang mga dahilan. Ang isang software developer sa Italia ay kumikita ng 3,000 at €1,000 kada taon. Sa Ireland, umaabot ito ng €65,000. Hindi lang ito tungkol sa sahod. Mahirap din ang merkado ng trabaho sa Italia, kung saan 25% ang kawalan ng trabaho ng mga kabataan sa buong bansa. Sa southern regions tulad ng Puglia, halos 40% na ang unemployment rates. Oh, ganyan nga kalala. Italia ay laging nasa pinakamataas na antas ng kawalan ng trabaho ng kabataan sa European Union. Nakakalungkot na karamihan sa mga trabaho ay mababa ang kasanayan. Mag-pause muna tayo dito at tingnan ang implikasyon nito sa hinaharap ng Italia. Hindi lang tungkol sa mga bakanteng mesa at opisina. Ang brain drain na ito ay nagugutom sa mga industriyang nangangailangan ng talento para lumago. Tingnan natin ang teknolohiya, na bumubuo lamang ng 3% ng lakas paggawa ng Italia kumpara sa 7% sa buong European Union. Nahaharap sa pagsubok ang sektor ng kalusugan sa Liguria, kung saan iniulat ang 15% kakulangan ng mga doktor noong 2024. Mas kaunting manggagawa ay nangangahulugan ng mas kaunting pera mula sa buwis. Noong 2024 nakalikom ang Italia ng €540 bilyong mula sa buwis, pero 40% nito ay napunta sa pensyon at pangangalaga sa kalusugan ng mga matatanda.
Kaunti na lang ang natira para sa mga paaralan o bagong negosyo. Malaki ang epekto nito sa lipunan, lalo na sa maliliit na bayan. Kapag umaalis ang mga kabataan, dinadala nila ang kanilang mga kakayahan at iniiwan ang mga tradisyong nagpapasikat sa Italia na may matinding epekto sa mga komunidad. Isa sa pinakamahalagang yaman ng Italia ang kanilang kultura. Pero unti-unti na itong nawawala. Nawawala na ang mga tradisyon tulad ng mga pista, sining at paggawaan ng pamilya na nagbubuklod sa mga bayan dahil lumilipat na sa ibang lugar ang mga kabataan. Maraming lokal na kaganapan ang nakansela noong 2000 at 24 lalo na sa Timog dahil kulang na ang tao para mag-organisa o dumalo nito. Ang mga tindahan ng mga artisan na bukas na sa loob ng mga dekada ay nagsara na ng kanilang mga pinto. Walang matagpo ang kapalit ang mga pottery studio sa Umbria at lace makers sa Sardinia. Nandyan pa rin ang mga kasanayan pero nawala na ang interes. Ang mga kabataan ay naghahanap ng ibang kinabukasan, kadalasan malayo sa kanilang tahanan. Mula 2000 at 8 halos 1/4 ng mga tradisyonal na negosyong sining sa Sardinia ay nawala na, kaya't lubos itong naapektuhan. Nahihirapan ang mga natitirang bukas. Kung walang mga bagong apprentice, parang naipit sila. Ang mga gawang kamay na keramika, paghahabe, at paggawa ng puntas ay hindi lamang trabaho, kundi bahagi rin ng pagkakakilanlan ng isla. Ang mga gawang kamay ang nagbigay ng karakter sa Sardinia. Pero dahil kakaunti na lang ang mga kabataang gustong matuto, napag-iiwanan na sila. Sa Umbria, sinubukan ng ilang studio na mag-adapt sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga klase sa mga turista sa halip na basta magbenta lang ng palayok. Ang iba ay nagsasagawa ng mga weekend workshop para mapanatiling bukas ang kanilang negosyo. Hindi ito tulad ng paglipat ng mga kasanayan sa susunod na henerasyon, ngunit nakakatulong pa rin. Nang kumukupas ang mga tradisyon sa Sicilia, ramdam ito ng mga komunidad at lokal na nagsasabing unti-unti nang nawawala ang kultura ng kanilang bayan. Ang pagkawala ay naghihiwalay sa mga tao sa kanilang lugar. Sinubukan ng makialam ang pamahalaan. Noong 2024 inilaan ang milyon-milyong pondo para sa pagpapanatili ng kultura. Ngunit mabagal ang pagpapatupad nito. Noong taon na iyon, 50 bagong apprentice lang ang na-train at maraming rehiyon ang hindi pa nakakatanggap ng ipinangakong suporta. Kung magpapatuloy ito, nanganganib mawala sa Italia ang mismong diwa na umaakit sa mga tao at nagbubuklod sa mga komunidad. Mas matindi ang paghihirap sa pagkawala ng mga tradisyon sa Timog dahil sa pagkaubos ng populasyon ng mga buong bayan, kasama ang kanilang kultura at pamumuhay. Ang mga rehiyon tulad ng Molise at Basilicata ay mabilis na nauubos ang populasyon, kaya may ilan na nagsasabi na 20% ng kanilang mga baryo ay mawawala na pagsapit ng 2040. Ang populasyon ng Molise ay bumaba ng 9% mula 2,000 at 14 at ang mga bayan tulad ng Campo Marino na may wala pang 200 residente ay nahihirapang makasurvive. Noong 2023, 358 baryo sa Italia ang walang naitalang kapanganakan. Walang kahit isang sanggol. Grabe, di ba? Ilang maliliit na bayan sa Italia nagsimulang magbenta ng lumang bahay sa halagang €1 lang. Ito ay naging balita sa buong mundo at maraming na-curious. Sa mga lugar gaya ng Sambuca sa Sicily, may mga dayuhang dumating na sabik sa murang presyo. Pero hindi palaging naaayon sa inaasahan ng mga tao ang mga ganitong alok. Pagdating ng 2024, nakapagbenta na ang Sambuca ng mga bahay, karamihan sa mga retirado o dayuhang bumili. Hindi ito mga taong naghahanap na magsimula ng buhay doon. Karamihan ay pumunta para sa tanawin o para sa pangalawang bahay. Ibig sabihin, hindi nadagdagan ang mga batang pamilya o bagong negosyo sa bayan. Ang sigla na kailangan para buhayin muli ang lugar ay hindi dumating. At mahal ang pag-aayos ng mga bahay na ito. Maraming gusali ang lubhang luma na at nangangailangan ng matinding pagkukumpuni. Kaya naman, hindi na nakalapit ang mga batang interesadong tumulong pero walang kakayahan. Kahit na ibenta ang mga bahay, hindi pa rin nakuha ng bayan ang tunay na pangangailangan nito. Mas maraming bata sa paaralan, tindahan ang bukas, at tao ang nananatiling matagal. Malikhain ang ideya ng €1 na nagdala ng kaunting pera, ngunit hindi ito sapat para masolusyonan ang mas malalim na problema, tulad ng pagkawala ng trabaho at pag-alis ng buong pamilya. Nagpalit ng may-ari ang mga bahay, pero hindi pa rin tiyak ang kinabukasan ng mga bayang ito. Patuloy na nahuhuli ang Timog kumpara sa mas mayamang Hilaga, at dahil sa pagbagsak ng populasyon, lalong lumalalim ang agwat na nagbabanta sa pagkakaisa ng Italia. Ang mga natitirang bayan sa Timog ay hindi lang nawawalan ng mga kabataan,
tumatanda na rin ang populasyon na nagdudulot ng matinding pasanin sa buong bansa. Sa madaling sabi, pinapahirapan ng tumatandang populasyon ang bawat aspeto ng Italya. Noong 2024 ang median na edad ay 47 isa sa pinakamataas sa buong mundo. Sa 2030 magkakaroon ng 1.7 retirado bawat manggagawa. Nangangahulugang ang bawat sweldo ay susuporta sa halos 2 taong umaasa sa pensyon at serbisyong pangkalusugan. Malaking pressure yan. Noong 2024 ang gastos sa kalusugan ay 7.5% ng gross domestic product at ang pensyon ay 16% nito. Pagsapit ng 2035 maaaring umabot sa 9% ang gastos sa pangkalusugan habang mas maraming tao ang nangangailangan ng alaga. Bukod pa dyan, sa ngayon, 40% ng mga ospital sa Timog ay kulang sa makabagong kagamitan tulad ng magnetic resonance imaging machines at may kakulangan ng mga nurse kahit saan. Isa pa itong dagdag na krisis na nabubuo. Noong dekada 1970, may isang tao na lampas 65 taong gulang sa bawat batang wala pang 6 na taon. Ngayon, 5.6 na ang ratio sa isa. Sa 2000 at 50 mahigit isa sa 3 ng mga Italyano ay 65 taong gulang pataas. Mula sa 1/4 ngayon, makikita ito kahit saan. Sa mga bayang tulad ng Matera, bakante ang mga palaruan ngunit puno naman ang mga bahay ampunan para sa matatanda. Sa Umbria, nagdagdag ng mga rampa sa mga bus para sa matatandang pasahero pero kapos na ang mga pondo. Isang bahay ampunan para sa 200 na katatanda ang binuksan sa Puglia noong 2023. Ngunit puno na ito at may 50 pang naghihintay sa listahan. Ang pagdami ng matatandang populasyon ay nangangahulugan ng mas maraming pondong napupunta sa pangangalaga kaysa sa iba pang bagay. Ito ay isang siklong mahirap putulin. Ang kaguluhang demografiko ay nagpapahina sa ekonomiya ng Italya. Talakayin natin iyon dahil nagdurugtong ito ng iba't ibang issue. Ang utang ng Italya ay umabot na sa mahigit 3 trilyong euro o 3.5 bilyong dolyar na isa ng napakalaking problema. Kaya naman, ang rasyo ng utang sa gross domestic product nito ay 140% ikalawa sa pinakamataas sa Europa pagkatapos ng Gresya. Bawat Italyano, mula sanggol hanggang lolo't lola, ay may utang na humigit kumulang 50,000 euro. Gumagastos ang gobyerno ng 85 bilyong euro kada taon, 15% ng kanilang budget, para lang sa bayad ng interes. Mas malaki pa yan kumpara sa ginagastos para sa mga paaralan. Tumaas ang interest rate sa 10 taong bonds mula 1% noong 2000 at 20 hanggang 3.5% noong 2024. Kaya mas mahal na ang bagong utang ngayon. Di tulad ng Denmark na may 30% debt to gross domestic product ratio, ang Italya ay nangungutang lang para makaraos. Hindi para magtayo ng mga bagong industriya. Dahil dito, nababawasan ang pondo para sa mga ospital at startup. Kaya naiipit ang ekonomiya. Isa pang problema ang paglago dahil bagamat lumalago ang ekonomiya ng Italya, halos hindi ito ramdam. Noong 2024, tumaas lang ito ng mas mababa sa 1% habang ang ibang mga bansa sa European Union ay umusad ng higit sa doble ang bilis. Hindi pinapadali ng estruktura ng ekonomiya na mapabilis ito. Karamihan sa mga negosyo sa Italya ay maliit. May mas kaunti sa 10 empleyado ang mga ito. Marami ay pinapatakbo ng pamilya. Mula sa mga gumagawa ng pasta sa Emilia-Romagna hanggang sa mga alahero sa Vicenza. Tradisyonal ang mga negosyong ito, ngunit nahihirapan silang makipagsabayan sa pandaigdigang merkado na pinapaboran ang malalaking kumpanya at murang produksyon. Ramdam na ng mga export ang presyon. Noong 2023 lang, bumagsak ng malaki ang benta ng tela at naapektuhan din ang export ng mga muebles. Mas mababa ang pamumuhunan ng Italya sa research at technology kumpara sa mga karatig bansa nito sa Europa. Ibig sabihin nito, mas kaunti ang mga bagong ideya, mas kaunti ang makabagong kagamitan, at mas kaunti ang pagkakataong makasabay. Mas mahirap ang pagtatayo ng negosyo kaysa inaasahan. Ang matagal na paghihintay, maraming papeles, at komplikadong mga proseso ang dahilan kung bakit may mga sumusuko na. Mas matagal ng 13 araw at 7 hakbang ang proseso sa Italya kumpara sa Netherlands. Kapag umaandar na ang negosyo, kakaunti lang ang suporta para sanahin ang mga manggagawa sa mga makabagong teknolohiyang kailangan sa mga trabaho ngayon. Kakaunti lang ang mga kumpanyang namumuhunan sa pagsasanay ng kanilang mga empleyado. Hindi lamang ito issue ng iisang kumpanya o ng iilang kumpanya. Ang ekonomiyang naiwan na sa nakaraan ay nauugnay sa isa pang issue,
ang edukasyon, na siyang nagdudulot ng kawalan ng katatagan sa ekonomiya. Hindi na ibibigay ng mga paaralan sa mga kabataang Italyano ang kailangan nila para magtagumpay. Noong 2024 gumastos ang Italia ng 80 bilyon para sa edukasyon, na 4% lamang ng kanilang gross domestic product. Mababa ito kumpara sa Finland, na gumagastos ng 5%. Maraming luma ng silid-aralan. 30% ng mga paaralan walang maaasahang internet. Sa kampanya, 40% ng mga gusali ng paaralan ay kailangang kumumpunihin. Ang sahod ng mga guro sa Alemanya na halos 40,000 euro kada taon ay mas mataas kumpara sa 28,000 euro na kinikita ng kanilang mga kapwa guro. Hindi na nakakagulat na marami ang umaalis sa propesyon o lumilipat sa ibang bansa. Nahihirapan ang mga estudyante. Tanging 20% ng mga nagtapos sa high school sa Pilipinas ang may pagsasanay sa agham, teknolohiya, inhinyerya at matematika sa Timog Korea. 30% ito. Mas malaki ang agwat sa Katimugang Italia, kung saan 1 sa 4 na estudyante ang humihinto bago matapos ang high school. Sa Hilaga, malapit ito sa 1 sa 10. Ang pagkakahating iyon ay lumilikha ng isang siklo. Mas kaunting nagtapos, mas kaunting bihasang manggagawa, kaya natatakot ang mga negosyo na mamumuhunan. Malakas pa rin ang reputasyon ng mga unibersidad sa Italia. Ang mga paaralan tulad ng Bologna at Sapienza ay kabilang sa pinakamahusay sa Europa. Pero hindi sila nakakagawa ng sapat na mga nagtapos sa mga larangang pinakamahalaga ngayon. Noong 2023, 15,000 lang na estudyante ang natapos ng kursong teknolohiya. Sa France, higit 3 beses paroon ang bilang. Naglalaan ang gobyerno ng 5 bilyong euro mula sa European Union Recovery Fund para sa modernisasyon ng mga paaralan na tatalakayin natin mamaya. Pero ang mahalagang punto ay mabagal ang pag-usad. Noong 2024, 200 lang sa 1,000 planong digital na silid-aralan ang natapos. Karamihan ay nasa Hilaga. Kung hindi aayusin ng Italia ang sistema ng edukasyon nito, mapag-iiwanan ito at patuloy na mawawalan ng mga pinakamahusay at pinakamagaling sa ibang bansa. Kung walang mga bihasang manggagawa, hindi uunlad ang ekonomiya, mawawala ang mga tradisyon, at mahirap hawakan ang kinabukasan. Makakatulong ang mas mahusay na sistema ng edukasyon sa Italia para mapanatili ang mga kabataan sa bansa. Ngunit kailangan ng pondo para rito, kung saan may malaking oportunidad mula sa Europa. Binigyan ng Italy ng halos 200 bilyong euro na pondo mula sa European Union para sa pagbangon. Ito ang magiging simula ng pagbabago para sa bansa. Pondo para sa malinis na enerhiya, mas matatag na paaralan, makabagong kalsada, at the digital upgrades. Isang bihirang pagkakataon para ayusin ang malalalim na problema sa ekonomiya at maghanda para sa hinaharap. Ngunit nabigo ang plano, hindi dahil sa kakulangan ng pondo, kundi dahil sa maling pamamahala nito. Mabagal ang proseso mula pa lang sa simula. Bawat proyekto ay nangangailangan ng maraming papeles, mahabang paghihintay sa pag-aapruba, at pakikipag-ugnayan sa maraming opisina. Naipit ang Italia sa sariling burokrasya habang mabilis kumikilos ang ibang bansa. Naantala ang mga pangako at naiwan lang sa mesa ang mga ideya. May mga rehiyon kung saan hindi pa naipapatupad ang mahalagang bahagi ng plano. Hindi lang ito tungkol sa ilang mababagal na lugar. Kahit paulit-ulit nang nirebisa ang recovery plan, patuloy pa ring nadadapa ang sistema. Kulang sa mga sanay na tauhan ang ilang lokal na pamahalaan para pamahalaan ng pondo. Nahihirapan din ang iba na makasabay sa mga hinihingi ng pambansang pamahalaan. Lumalalim ang agwat sa pagitan ng plano at aksyon. Sa papel, tila may pag-unlad, ngunit hindi gaanong makikita sa aktwal na sitwasyon. Mas malala, nauubos na ang oras. Hanggang 2026 lang ang Italia para magastos ang lahat ng pera. Kung ano mang matira, babalik sa Brussels. Bilyong dolyar ang maaaring mawala kung walang mabilisang pagbabago. Nangangahulugan ito ng mga nawalang trabaho, hindi natapos na proyekto, at isa pang nawalang oportunidad sa isang bansang wala nang kayang mawala. Ito sana ang simula ng pagbangon. Ngunit sa ngayon, nagiging babala na ito. Ang pagkaantala sa pondo ng European Union dahil sa red tape ay nagpapakita ng mas malaking problema. Mukhang nahihirapang magkaisa ang gobyerno ng Italia, kaya napipigilan ang lahat ng bagay. Ayon sa Recovery Fund, ang ekonomiya ay nakasalalay sa politika dahil walang maayos na mangyayari kung walang desisyon mula sa gobyerno. Simula noong pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ang Italia ng higit 70 iba't ibang gobyerno, kaya isa ito sa mga pinaka hindi matatag na bansa sa politika sa Europa. Karaniwang nauupo ang bagong gobyerno halos bawat 13 buwan. Maiisip mo ba yon? Mahirap magplano ng matagalan dahil sa madalas na pagpapalit ng gobyerno. Nagbabago ang mga pulisya at prioridad, kaya madalas naaantala o nababawasan ang bisa ng malalaking reforma.
Ang mga ideya ng mga bagong gobyerno ay madalang maisakatuparan dahil sa kakulangan ng oras para maipatupad ang mga ito. Ang ganitong kawalang tatag ay hindi lang nakakaapekto sa politika, kundi pati rin sa ekonomiya, tiwala ng publiko, at pagtugon sa malalim na suliranin. Mainit na isyong pampolitika ang pagkakahati ng Hilaga at Timog. Ang Lombardy at Veneto sa Hilaga ay gumagawa ng 50% ng gross domestic product, kahit 40% lang ng populasyon nito. Ang gross domestic product per capita sa Lombardy ay 30,000 euro, habang sa Calabria, ito ay 17,000 euro. Noong 2024 nagsulong ng referendum ang mga rehiyong Hilaga upang mapanatili ang 20 bilyong euro sa buwis dahil pagod na umano sila sa pagpopondo sa mga proyekto sa Timog, kung saan mali ang paggamit sa 30% ng pondo mula sa European Union noong 2023. Ayon sa datos, 40% ng populasyon sa Timog ang naghihirap at 70% ng kalsada ang nangangailangan ng pagkukumpuni. Hindi lang ito usapin ng pera, kundi ng tiwala. Sa Hilaga, pakiramdam nila'y sila ang nagbubuhat ng lahat, habang sa Timog naman ay pakiramdam nilang nakakalimutan sila. Kung lalala pa ang pagkakahating ito, nanganganib na maging dalawang bansa ang Italia sa ilalim ng iisang watawat. Hinahati ng pagkakaibang Hilaga-Timog ang Italia, pero hindi lang ito ang tanging puwersang gumagalaw. Ang pagbabago ng klima ay isang kritikal na problema na unti-unting umuubos sa kinabukasan ng Italia. Sa Timog, lumalalang mga heatwave at tagtuyot ang nararanasan. Noong 2024 sa Katimugang Italia, umabot sa 45 degrees ang temperatura at bumaba ng 30% ang ulan. Sumira ito sa mga pananim gaya ng olibo at ubas. Ang agrikultura, na nagbibigay ng trabaho sa 4% ng mga Italyano at kumikita ng 50 bilyong euro kada taon, ay nawalan ng 12% ng produksyon dahil sa tagtuyot. Maliban sa dolyar, 6 bilyong pagkalugi, pinapalala rin ng climate change ang migrasyon. Libo-libong mga taga-Timog ng Italia ang lumipat sa Hilaga noong 2024 naghahanap ng mas magagandang kalagayan. Ang mga paglipat na ito ay nagpapahirap sa mga lungsod tulad ng Milan, kung saan tumaas ng 8% ang presyo ng pabahay. Ang mga kalamidad sa kalikasan ay nakakaapekto rin sa turismo sa Italia, isang industriyang nagkakahalaga ng 60 bilyong euro. Noong 2024 bumaba ng 10% ang mga bisita sa Venice dahil sa pagbaha at init, na nagresulta sa 1 bilyong euro na pagkalugi sa kita. Ang mga baybaying bayan tulad ng Calabria ay nawalan ng 5% ng kanilang mga summer booking dahil sa pagguho ng mga dalampasigan. Gumagastos ang gobyerno ng 10 bilyong euro para sa mga hakbang laban sa klima, gaya ng mga sistema ng irigasyon at harang sa baha. Ngunit kulang pa ito. Sa 2025, tinatayang 15 bilyong euro ang ilalaan sa mga proyektong pangkalikasan ayon sa mga kasalukuyang plano. Gayunpaman, nahuhuli ang mga rehiyon sa Timog kung hindi masusolusyonan ng Italia ang mga isyong pangkalikasan. Mawawalan ito ng mas maraming trabaho, tao at bisita, na higit pang magpapalala sa krisis sa ekonomiya. Malalaki ang mga hamong ito: kultura, edukasyon, kalikasan, pero hindi walang magagawa ang Italia. Suriin ang ilang lokal na solusyon na epektibo dahil nagpapakita ang mga ito ng posibilidad kapag nagkaisa ang mga tao. Naging aktibo ang rehiyon ng Liguria sa pagsusulong ng pamana at tradisyon noong taong iyon. Isa sa pangunahing kaganapan ay ang Roots in 2024 sa Matera. Pinagsama ng mga kaganapang ito ang mga taga-iba't ibang bahagi ng Italia para talakayin ang kultural na pagkakakilanlan at kahalagahan nito. Nakiisa si Guria sa pag-engganyo sa kabataan na muling makipag-ugnayan sa mga kaugaliang lokal, tulad ng paghahabi, pagsasaka, at paggawa ng alak sa pamamagitan ng pagpapakita nito. Sa Abruzzo, inilatag ng Santo Stefano di Sassano at iba pang lugar ang mga konkretong plano. Nag-alok sila ng hanggang 44,000 euro para sa mga taong lilipat doon at magsisimula ng negosyo o tindahan. Hindi lang ito para mapunan ang mga bakanting bahay. Gusto nila ng mga taong mananatili at tutulong na buhayin muli ang mga lugar na ito. Kadalasan, may mga kondisyon ang ganitong mga alok gaya ng pagsang-ayon na tumira sa bayan, magtrabaho ng ilang taon at magpatakbo ng kapaki-pakinabang na negosyo tulad ng kapehan, paggawaan o tech business. Ang layunin ay mapigilan ang pagliit ng populasyon. Nagsara na ang mga paaralan, nawala na ang mga tindahan, at sa ilang lugar, walang tao sa mga kalsada. Layunin ng mga programang ito na baguhin iyon sa pamamagitan ng muling pagpapasigla ng maliliit na bayan. Tinutugunan din ng mga komunidad ang mga hamong pangkalikasan. Sa Tuscany, isang kooperatiba ng 100 magsasaka noong 2000
at 24 ang lumipat sa mga pananim na matibay sa tagtuyot, nakatipid ng 20% ng kanilang ani at lumikha ng 50 trabaho. Sa Sardinia, isang kabataang grupo ang nagpanumbalik ng 200 hektarya ng baybayin noong 2000 at 24 na nagpalago ng turismo ng 10% at nagbigay ng trabaho sa 30 lokal. Hindi lang ito nagliligtas ng lupa, nagbibigay din ng dahilan sa kabataan para manatili. Sa 2025, tinatayang 500 milyong euro mula sa mga panrehiyong budget ang magpopondo ng mga katulad na proyekto gaya ng reforestation sa kampanya. Pinapatunayan ng mga lokal na tagumpay na ito na may kakayahan at tiyaga ang Italia para baguhin ang sitwasyon kung mapapalawak lang ito ng pamahalaan. Ipinapakita ng mga lokal na pagsisikap na ito kung ano ang posible. Pero simula pa lang ito, napakalalim ng problema sa populasyon sa Italia na binabago na nito ang kinabukasan ng bansa sa mga paraang di maaaring baliwalain. Ang krisis sa populasyon ay hindi lang tungkol sa kakaunting mga sanggol, kundi sa mas kaunting manggagawa at mas mahinang komunidad sa hinaharap. Sa 2,000 at 50 posibleng bumagsak ang populasyon ng Italia sa 47 milyon 20% na pagliit. 20 milyong manggagawa na lang ang sumusuporta sa 18 milyong retirado at maaaring umabot ng 20% ng gross domestic product ang mga pensyon. Sa Carloforte, isang bayang pangingisda sa Sardinia, bumaba ng 15% ang populasyon mula noong 2014. Isipin mo na lang ang pinsalang dulot niyan. Pinakamalaking tinamaan ng mga pagkaluging ito ang Timog, kung saan sa mga ospital sa Basilicata ay may isang doktor lang kada 1,000 residente, kalahati ng bilang sa Hilaga. Mahirap ang pagbabalikwas ng Italia, ngunit posible ito. Malalim ang mga problema ng bansa, pero ganoon din kalalim ang mga solusyon. Kailangan kumilos ng may tunay na pagmamadali ang mga leader. Nagsisimula ito sa muling pagpapalago ng populasyon. Ang birth rate ng Italia ay nasa pinakamababang antas sa kasaysayan, na humahantong sa pangmatagalang pagbulusok ng bansa. Iba't ibang bansa, inangat ang populasyon sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga pamilya. Maaaring hangarin ng Italia ang birth rate na 1.5 sa 2030. Nangangahulugan ito ng 50,000 dagdag na ipapanganak na sanggol taon-taon. Hindi lang ito tungkol sa panghihikayat sa pagbubuntis, kundi sa paggawa nitong posible. Malaking tulong ang universal na childcare dito. Sa tinatayang gastos na 15 bilyong euro kada taon, maibibigay ng gobyerno ang daycare para makabalik sa trabaho ang mga magulang na may kapanatagan ng loob na ligtas ang kanilang mga anak. Kung bibigyan ang kabataan ng matatag na trabaho at kontrata tulad ng ginawa sa Pransya noon, mas magkakaroon sila ng lakas ng loob magsimula ng pamilya. Marami sa kanila ngayon ang hindi nakikita ang kinabukasang maaaring asahan. Ngunit hindi sapat ang pagtaas lang ng birth rate. Nangangailangan ang Italia ng mas maraming manggagawa. Dahil sa kakaunting ipinanganganak at mas maraming nagre-retiro, lumiit ang bilang ng mga manggagawa. Ang solusyon sa kakulangan ay ang pag-admit ng mga imigrante. Tinatayang mangangailangan ang Italia ng hindi bababa sa 5 milyong karagdagang manggagawa pagsapit ng 2,000 at 50 para lang manatiling matatag ang ekonomiya. Kailangang taasan ang bilang ng work visa taon-taon at gawing mas kaakit-akit ang mga trabahong iyon. Naipanalo na ng Alemanya ang opinyon ng publiko sa pamamagitan ng pagbibida sa mga dayuhang doktor at nurse bilang mahalaga sa sistemang pangkalusugan ng bansa. Maaari ring ipakita ng Italia ang mga totoong taong gumagawa ng makabuluhang pagbabago. Noong 2000 at 24 sa Tuscany, nagsanay ang isang programa ng 1,000 at 500 imigrante para sa mga bagong trabaho na nakatulong para manatili sila ng mas matagal. Maaaring ipatupad sa buong bansa ang mga programang ito. Hindi lang ito tungkol sa pagpuno ng mga trabaho, kundi pagtulong din sa mga tao na makapag-settle, makapag-ambag at manatili. Kailangan ng malinaw na komunikasyon at suporta upang makita ng publiko ang imigrasyon bilang solusyon, hindi pabigat. Ngayon, pag-usapan natin ang ekonomiya. Mabagal ang paglago sa loob ng maraming taon. Karamihan ay dahil sa hirap magsimula at magpalago ng negosyo. Ang labis na burokrasya ay humahadlang sa bawat bagong ideya. Ang pagsasaayos niyan ay magpapaikli ng oras para makapagsimula ng negosyo sa 10 araw lang, tulad sa Estonia. Kailangan na ring simulan ng Italia na isipin ang hinaharap. Sa ngayon, mga 1.5% lang ng gross domestic product ng bansa ang ginagastos nito sa pananaliksik at inobasyon na mas mababa kaysa sa karaniwang antas ng European Union. Pagsapit ng 2,000 at 30 maaaring magdulot ito ng panibagong industriya, mas mataas na trabaho at lumakas na export. Ito ang uri ng enerhiyang kailangan ng ekonomiya. Ang mga pondo para sa pagbangon ng European Union ay dapat ilaan sa infrastruktura, tulad ng pagtatayo ng libu-libong electric vehicle charging stations at pagpapalawak ng high-speed rails.
Ang mga proyektong ito ay makabubuti sa kalikasan at magdudulot ng libu-libong trabaho. Nangangailangan lang ang Italia na gastusin ng matalino ang pera nito. Hindi gagana ang mga iyon nang walang pampulitikang katatagan. Halos taon-taon nagpapalit ng gobyerno ang Italia mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Imposible ang pangmatagalang pagpaplano sa ganitong palitan. Kailangan ang kooperasyon ng mga partido para maayos ito. Noong 2018 nagkasundo ang Espanya sa isang plano sa kabila ng pagkakaiba ng mga partido para tutukan ang edukasyon sa susunod na 10 taon. Kaya rin ito ng Italia, magtakda ng mga layunin at panindigan ang mga ito kahit sino ang mamumuno. Halimbawa nito, ang pagtaas ng edad ng pagreretiro sa 70. Makakatipid ng 10 bilyong euro taon-taon kung malinaw na maipapaliwanag ng mga leader at makukuha ang suporta ng publiko. Kailangang makita ng mga botante ang ugnayan sa pagitan ng malalaking reforma at konkretong benepisyo, gaya ng pinagandang paaralan o mas matitibay na ospital. Wala ng oras ang bansa para sa walang katapusang pagkaantala o mga pangakong walang laman. Kailangan nito ng aksyon at kailangan na ngayon. Mahirap ang bawat isa sa mga hakbang na ito, pero mas malala kung wala tayong gagawin. Nauubusan na ng oras ang Italia ngunit marami pa ring opsyon. Nasa critical na punto na ngayon ang bansa. Para umusad, kailangan nitong magbago mula sa kasalukuyan tungo sa kung ano ang nararapat para mabuhay. Ang malaking tanong ay kung kikilos ba ito bago maubos ang oras.